Hi guys! Happy Friday morning here in the Bulacan. Katatapos ko lang po mag-serve. Thank you Lord at ingatan mo po kami sa buong araw na ito. Chika-chika muna tayo guys bago tayo lumayas na naman. At ako ay may pupuntahan guys. Chika po muna tayo. Chika for today, siguro yung nalalapit na election guys. Yun yung pag-uusapan natin. Saglit quick naman na pag-uusapan lang. Yes guys, itong election siguro guys, magiging wise po tayo. Piliin po natin yung tamang kandidato na atin iboboto. I know na lahat po tayo may karapatan. I know na lahat po tayo ay merong gusto. Pero bago nga po natin ito isulat ay pag-iisipan po muna natin na 10 beses ko itong mga kandidato na ito ay may nagagawa ba sa ating bayan o wala. Parang quick ano lang to ito guys share ko lang kasi malapit na po yung election at alam ko marami talaga dyan. Kahit ako aminado ako na wala akong masyadong kakilalang mga kandidato dito ngayon sa Bulacan. Hindi ko alam din po kung sino po yung aking iboboto. Pero meron na rin po iilan na alam ko na para sa akin naging okay po sila. Pero yung iilan ay not sure ako sa sarili ko. Not sure talaga guys. Kaya kayo, at panatilihin natin maging mabuti po. At panatilihin natin na wala po sana mga gulo-gulo. At ang isa na gagawin natin, huwag natin ipagbili po ang ating boto. Huwag po tayo huwag po tayo magpadala sa mga grocery na yan o sa mga etc. na binibigay po ng kandidato. Huwag po tayo magpapadala po dyan. Basta, kung nagbibigay po sila, edi tanggapin nyo. Pero ibig ko sabihin, tingnan din po natin yung kalidad ng mga kandidato na yan na nagbibigay po bago po natin ito isulat sa balota. Kasi hindi lang porke nagbibigay si ganito, ay yun na, iboboto ko na po yun. Hindi po sa ganon. Mayroon naman kasi tao, mayroon naman kandidato na talagang likas na po sila, namimigay po sila. Normal po yan sa eleksyon na marami po nagbibigay ng something, grocery, pera man dyan, ano yan, normal po yan sa election kasi syempre ako naranasan ko rin noon kahit doon sa probinsya, ang itay ko noon, namimigay din yun ng pera, namimigay din po yun ng grocery, pero normal po yan kasi nga, may kasabihan, pag wala kang pera, talo ka, may pera ka, panalo ka, hindi kasabihan lang po yun guys, pero parang the more na talaga, mas maganda din siguro pag yung tumatakbo kayo, may sarili ka rin talagang pera po, parang puhunan mo po yan, kasi syempre, pangit naman talaga pag wala kang pera, tumatakbo ka lang, wala kang pera, kailangan mayroon tayong pera para mayroon tayong kahit papaano maitulong po doon sa mga kababayan natin. Pero ito na nga sinasabi ko sa inyo, pag-iisipan din po natin. Bago natin isulat, pag-iisipan natin kahit porke namigay pa yun ng pera, porke namigay pa yun ng grocery, kung alam naman natin na wala naman po siya magagawa o sa ating bayan o alam na wala siyang kakayahan, wag na lang po natin iboto po yun guys. Ito po sa opinion ko lang ha, sa ako, pag-iisipan ko talaga kung sino yung iboboto ko, alam ko may ilan po at nawa itong mga taong ito ay may magagawa po sa bayan natin kasi alam mo itong bayan natin at ako ay nagpapasalamat din po ako sa mahal na Pangulo at yan sa 20 pesos bigas na po yan, maging masaya po tayo at wag po natin lagi batikusin po yung ating mahal na Pangulo kasi nga niluklok po yan ng taong bayan, antayin po natin na matapos yung termino niya. Saka po natin iluklok yung gusto natin, hindi ba? Bagkus kung sino yung presidente, suportahan po natin, wag natin ito siraan. Kasi, sa totoo lang, kung siraan natin ang presidente, wala naman din po mangyayari. May nangyayari ba pag sisiraan natin siya? Wala po. Kaya yung presidente, mag-focus ka na lang sa iyong trabaho. Ipakita mo sa mga 31 million o 32 million na bumuto sa inyo na hindi kami nagkamali. Yun lang po. At kung alam naman na napakahirap po bilang presidente, hindi po natin kaya gampanan po ang tungkulin sa bayang ito. Kasi nga, isa dalawa lang pagkakamali mo. Marami na pong bad na sinasabi ang tao sa inyo. Kaya, napakahirap. Hindi naman porke presidente kasi isang iglap lang kaya mo lahat gawin. Lahat na hinihingi lang tao, lahat na kaya mo gawin. Hindi po. Napakahirap po yan. Hindi po sapat yata ang 6 na taon para magampanan mo lahat at solusyonan mo lahat ang problema po ng ating bayan. Hindi ba? Napakahirap po yan. Kaya suportahan na lang po natin. Pag natapos ang termino, edi iba naman ay upo nyo kung sino yung gusto nyo, hindi ba? Ganon din ako, kung sino susunod na presidente, alam ko naging okay naman siya. Kasi minsan hindi din natin masasabi na itong presidente na naiboto natin ay okay nung nakaraan. Bumoto ako sa ganitong pero tingnan na po, hindi pala okay. Kaya wala nandoon na, binoto na po natin yan. Kaya okay na kasi natapos naman yung term niya. At itong si presidente natin ngayon, suportahan na lang po natin. Yun ang nahiling ko, suportahan natin na maging maayos at nawa magampanan niya po ang tungkulin niya. Ipagdasal natin ang ating bayan. Hindi yung magdadagdag pa tayo ng problema na lahat na lang batikusin natin. Hindi po. Maghanap buhay po tayo ng maayos. At dahil tayo po ang gagawa ng sarili natin buhay, hindi po yung presidente ha. Hindi po yan dahil tayo ang magbibigay ng
pagkain sa hapagkainan para sa atin mga anak, 'di ba? Ang presidente nandiyan na para isolve ang problema ng bansang ito at nang medyo maging maayos naman. Basta guys, ang masasabi ko lang sa itong election, pag-iisipan po natin at piliin natin yung taong karapat dapat po na iupo. 'Di ba guys? Thank you guys. Konting chika lang po yan guys at my own opinion guys. Ingat po tayo palagi and God bless you all.